po palakpak para sa ating Panginoon. Aking binilang kagabi ay first Sunday of June 2022. Ako po ay pang-umaga nasa Bulihan hanggang ngayon. So, mahigit po 1 year na. So, puri pong Panginoon. Sa umagang ito, tayo po ay nagkasama-sama. Hindi lang sa magpupuri, pag-aawitan, kundi tayo po ay magsalo-salo sa kanyang salita sa umagang ito. So, kung kayo po ay may Bible na, may Biblia na, makibukas po kayo sa akin. Huwag po nating ugaliin na wala po tayong hawak na Biblia during preaching time. Kasi pwede po kayong dayain ng preacher, yung tagapagturo. Kung wala po kayong hawak, pwede po anong klaseng salita, anong klaseng exposition ang aking gagawin ay hindi niyo po alam. Amen? So maganda yung may hawak kayong sarili yung Bible at nasusundan niyo po ako sa ating passage para wala pong dayaan mangyayari. So sa umaga pong ito, makibukas po kayo sa akin sa Book of Psalms, chapter 27, verses 1 to 6. Ayan po. Meron po tayong 6 na talata at pinutol ko po ito kasi sobrang haba po pag ibinuo ko po ang chapter 27. So meron po tayong 14 verses sa 27. So minabuti ko pong hatiin pero ang context niyan ay halos magkaparehas lamang. So if you are ready, basahin po natin. Panalangin ng pagpupuri. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuhay lamang sila at mapapariwara. Kahit isang hukbo at sa aking pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Si Yahweh ay isang bagay lang ang aking inihiling. Ang kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking inihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niyang habang buhay upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan. At dooy humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Huling talata. Matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo'y sisigaw ng may kagalakan, habang mga handog ko'y inialay, awitin ko si Yahweh at papurihan. Purin pong pagkabasa ng kanyang salita. So mga kapatid, sa umagang ito ay dadaling ko po sa inyo ang napakagandang topic. It's all about confidence. Not mine, not yours. Hindi po confidence nating lahat. Ito po ay confidence ni King David. Sa kanyang kapahayagan, narinig po natin, it's all about prayer or give glory to the one and only God. So, pinamagatan ko po itong confidence in the Lord are true blessings. Tunay nga naman, ang lahat po na may confidence sa Panginoon, magsabi ng amen sa umagang ito. Amen. Ang confidence po ay, kung ating laliman, yan po ay meron kang tiwala, pananampalataya. Hindi lang pananampalataya, kundi matinding pananampalataya sa Panginoon pag sinabing confidence. Ang confidence, sabi diyan, confidence in the Lord are true blessings. Pag may confidence ka sa Panginoon, ay may totoong pagpapala. Amen? Just like us sa umagang ito. Ang pagpasok pa lang sa pintuan ay isa ng blessing sa atin. Kapagkat meron tayong confidence sa Panginoon. Confidence na kahit malayo tayo, meron tayong tiwala na tayo ay pagpalain ng Panginoon. Amen? Si David po ay meron po siyang mga alalahanin.
In my introduction, sabi niyan, this Psalms begins with David's expression of confidence. Ito po ay, sabi ko kanina, hindi po sa atin ito. Ito po ay it's all about kay David, confidence. In God's as His source of joy and life. So, confidence, papakita na nanggaling kay David, na nagpapahayag ng kanyang confidence, ng kanyang tiwala, ang kanyang kapahayagan, at ng kanyang matinding pananampalataya sa Panginoon na pinanggalingan ng kanyang kagalakan at ng kanyang buhay. Amen. So, mga kapatid, ang sabi pa dyan, it speaks of trouble. Si David po ay nanalangin sa Panginoon ng pagpupuri. Yan po ay meron siyang mga troubles, trials, adversaries, mga kinaharap niyang mga false witnesses, enemies, violent men. But this was true many periods of King David's life. Totoo po yan sa kanyang series of life na kanyang pinanggalingan. Yan po ang kanyang mga hinaharap kung bakit nahugot natin ang pamagat natin, confidence in God are true blessings. So, mga kapatid, ang tanong natin sa umagang ito, pag may tanong, may sagot, di ba? Para hindi tayo maligaw. Ang tanong natin sa umagang ito, how did David show that his confidence are true blessings in the Lord? So, paano daw pinakita ni David na ang kanyang confidence at ang kanyang pagtitiwala, pananampalataya ay totoong pagpapala sa Panginoon. Diba? Napahayag po dyan sa kanyang salita from verses 1 to 6. Ito po ay manggagaling sagot natin. Unang sagot natin ay manggagaling sa verses 1 to 3. By expressing faith in God. Ang sabi kasi dyan sa English version, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? By expressing faith in God. Si David po sa Tagalog version, ang sabi niya po dito, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? So si David po ay nagpahayag ng kanyang matinding pananampalataya, gaya nga sinabi natin, confidence in the Lord are true blessings. So siya po ay nagpahayag ng kanyang matinding pagtitiwala sa Panginoon sapagkat binanggit niya dyan na the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Sino pa ba ang aking katakutan? Sinabi nga dyan, kahit isang batalyon pa sila, kahit isang grupo pa sila, group of soldiers pa ang kalabang ko, ay si David po ay nag-express pa rin ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Sana ganun din tayo, mga kapatid. Despite of trials, troubles in life, ay nakuha pa rin natin na itaas ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Ganun po dapat ang maging ugali ng mga Kristiyano, just like King David. Express faith in the Lord. So, mga kapatid, sinabi po dyan sa verse 1a, kung ating titingnan, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Ang binanggit po dyan, mga kapatid, sabi po dyan, like many Psalms. Imagine, how many chapters the book of Psalms of David? Napakarami po yan. Diba? Napakaraming salmo, awit si David. But King David wrote this from the seasons of trouble. Binanggit natin kanina. Ito pong Psalms 27, isinulat ni David, ay panahon ng maraming pagsubok, panahon ng maraming kaguluhan, panahon ng kalungkutan, panahon ng problema, panahon ng mga kapighatian. So ito pong time na ito, itong seasons of trouble na sinulat ni David, yet it is a song of confidence and trials.
nakuha pa po ni Haring David na umawit. Nakuha pa po ni Haring David na magtaas sa Panginoon. He expressing God, di ba? Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Marahil, maraming tao sa panahon ngayon, pag nakaharap ang pagsubok, pag merong pagsubok, pag matindi ang pinagdaanan, hindi na po makita sa simbahan. Right? Hindi na po makita ang manalangin. But look at King David, panalangin ng pagpupuri. Bakit, Pastor Albert? Sabi mo, seasons of trouble. Pero ang segment title nito, mga kapatid, kung ating titingnan, panalangin ng pagpupuri. King David, pray, give glory, shout to the Lord with songs in thanksgiving despite of trouble, despite of seasons of trouble. Amen? So mga kapatid, yet it is a song of confidence and triumph. Meron pong matinding pagsubok, pero ang Psalms 27, it is a song of confidence and triumph. Pagtatagumpay at pagtitiwala sa Panginoon. Nawa mga kapatid, ito po yung ating ugaliin. Ito po yung ating may adapt bilang isang mga Kristiyano na if there is seasons of troubles in life, mas lalo pa tayong umalab. Mas lalo pa tayong lumapit sa Panginoon. Hindi tayo dapat lumayo sa Panginoon. Sabi nga, panalangin, pagpupuri. Magpupuri at magpupuri at magpupuri pa rin tayo sa Panginoon. Napakaganda pong pag-uugali na nakitaan natin kay King David. Diba? Adversaries, violent men, evil plot against him. Sabihin natin, lahat, enemies, adversaries, troubles, trials, lahat na ng nangyayari, negative na pangyayari na sa kanya na. Pero, David expressed his faith to the Lord. Unang puntos natin. So, mga kapatid, David was not in darkness or ultimate peril because the Lord was his light and salvation. Nakita natin sa ating pong passage kanina na si David ay nagmamalaki sa Panginoon na kahit napakarami ang kalaban, napakaraming umuusik sa kanya, napakaraming gustong pumatay sa kanya, merong gustong umagaw sa kanyang trono, sa kanyang kingship, pero sinabi niya, David was not in total darkness. Si David po ay, he expressing his faith in the Lord. So sinabi dito, David was not in darkness or ultimate peril because the Lord was his light. Pag ang Diyos pala ang iyong liwanag at ang iyong kaligtasan, kahit gaano kalaki ng problema, gabundok man niyang kalaki, dagat man niyang kalawak, masasabi mo, you are not in darkness or ultimate peril. So napakaganda pong kapahayagan ni Haring David na makita natin na he expressed his faith in the Lord. Napasabi pa siya, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Diba? Si Yahweh ang aking ilaw at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Expressing faith in the Lord. Yan po ang unang puntos natin na dapat nating gayahin. May mga panahon sa buhay natin na akala natin hindi natin kaya. May panahon sa paglilingkod natin, sa paglilingkuran natin sa Panginoon, akala mo ay titigil ka na. Akala mo ay pasan mo na ang daigdig. Laban na ang lahat sa iyo. Pero, mga kapatid, pwede nating sabihin, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Pag ang Diyos, ang ating liwanag, ilaw, at ang kaligtasan, pwede mong i-claim that you are not in darkness or ultimate peril, just like King David. Si David po halos karuskos ng hayop. Akala niya, kalaban niya na. Pag lumalakad po siya sa wilderness, pag may narinig siyang kaluskos, papagano po siya, akala niya, kalaban niya na. Diba? Pag dumating sa punto niyan, mga kapatid, kailangan nating paninigan
ang ating pananampalataya sa Panginoon. Express! Kailangan mo i-express, di ba? Sa expressway. Pwede ko ka bang magbagal-bagal dyan? Lalo na pag sa overtaking lane ka. Hindi ka pwede nung mag-40, 50. Dapat 90 takbo mo doon. Ganun din, mga kapatid. Dapat i-express natin ang ating pananampalataya sa Panginoon despite of seasons of troubles. So mga kapatid, God Himself brought light to David. Ang Panginoon po mismo ang nagbigay ng pag-asa kay Haring David. Wala pong iba. Imagine, ano po ang karakter ni David? Ano po ang nature ni David? He is only a king. But, when king, pag sinabi mong king, influence, powerful, name it, nasa kanyang lahat. Pag sinabi mong hari, diba? Mayaman, makapangyarihan, nasa kanyang lahat. Maraming sundalo. Powerful, ma-impluensya, popular. Pero, mga kapatid, hindi siya nagtiwala doon. Tandaan nyo ito yung mga kapatid. Mayaman. Malakas. Gwapo. Pero, isang bagay lang ang kaniyang hinahanap. Ang presensya ng Diyos. So, mga kapatid, he did not despair in darkness, all that it represented. Hindi po siya naging desperado, hindi po siya naging na-discourage, dismay sa panahon ng kanyang mga trials, sa kanyang mga matinding pagdalamhati, kalungkutan, pangangailangan. Hindi po siya naging desperado. Hindi po siya humanap sa iba, pumunta dito, pumunta doon, nakapit bahay, nangingi ng advice sa iba, sa kumpare. Hindi po siya pumunta doon. Sa Panginoon lang, si David, lumapit. His life was filled with the Lord, and his life was filled with life. Mga kapatid, napakaganda po. Ang buhay ni David, ang Diyos lang ang kanyang kalakasan, ang Diyos lang ang kanyang kanlungan, ang Diyos lang ang kanyang kapanatagan. Hindi po ang mga bagay na nakikita. Marami bang ginto si David? Marami ba siyang pera? Mayaman ba siya ang panahon na yon? Yes. Malakas ba siya? Yes. Ma-impluensya ba siya? Yes. Marami ba siyang sundalo? Yes. Bakit? Hindi siya tumingin doon. Isa lang ang kanyang titingnan, ang Panginoon. David expressed his faith in the Lord. So, mga kapatid, sa 1B po natin, na sinasabi dyan, sa ating exposition, sabi dyan, the Lord is the strength of my life. Of whom shall be afraid? David was skilled. Magaling si David, makipaglaban. Sino po yung pinatay niyang 8-footer? David, sino pinatay niya 8-footer? Goliath. Malaki ba yun? Mahirap makalaban yun? Mahirap. Ilang libo ang pinatay ni David sa labanan? Napakarami. Skilled warriors. Di ba? Skilled siya sa labanan. Kasi hari siya eh. Alam niya lahat. Pero sabi niyan, experienced warrior. Diba? Isa siyang mahusay na tagapaglaban, tagapagdigma. Isa siyang mahusay na dating sundalo. Diba? David was a skilled, experienced warrior and must have been a man impressive physical strength. Name it. Anong sinabi ni Piolo Pascual? Anong sinabi ni Batang Quiapo? Yung pinagkaguguluhan ngayon. Anong sinabi ni Cardo? Di ba? Ang sabi niyan, and must have been a man of impressive physical strength. Napakalakas na klaseng hari. Si Haring David. Habulin. Habulin ng ano? Habulin ng mga aso. Habulin ng mga babae. Pugi ito eh. Napakagwapo nito. Long hair daw ito. Si King David. Mistiso. Katulad ko. Hindi, joke lang.
mistiso, napakagwapo daw nito, ni King David. Matindi daw ang tindig nito. Pero, mga kapatid, sa dinami-dami niyang katangian sa buhay, magandang katangian sa buhay, pero he looked to the Lord and the strength of his life. Diba? Ang ganda. Sabihin nyo nga mga kapatid, amen. Diba? Ang gandang pamarisan. Diba? Ang dami sa atin dito, pugi, magaganda, mayaman, may pera. Diba? Name it. Ano pa? Pero David, he looked to the Lord and the strength of his life. Sabihin, hindi bininiwala ni David ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagka-impluensya, ang kanyang napakadaming kundalo, ang kanyang kingship, binaliwala niya. Ang Diyos, sa Diyos siya talaga kumukuha ng lakas. Di ba? Mga kapatid, gising, pagtingin mo, ikaw ay matikas. Pag ikaw ay tingin mo, matindi ang dating mo, matindi ang arrival mo, panis ka kay David. Sa panahon ngayon, wala pang nakakapantay sa yaman, sa kapangyarihan ni Haring David, pagkat siya ay hari. Pero, mga kapatid, sabi diyan, he looked to the Lord as the strength of his life. Ang Diyos lang ang kanyang kalakasan. Ganda pong katangian ni Haring David. Sana ganun din tayo. Tayo'y bata, may itsura, may pera, may magandang katangian, pero dapat isang tabi natin yan, mga kapatid, at ipalit natin si Lord sa ating mga puso. Diba? Ang ganda-ganda pag ganyang mga kapatid na palaging nakikita ang Panginoon, kahit hari ka, kahit ikaw ay nasa kingship, ang Lord pa rin ang itinataas mo sa iyong buhay. So mga kapatid, pangalawang puntos, ayan pala, bilanggit. Sorry, ang letter B po natin ay, nevertheless, he looked to the Lord as the strength of my life. Salita ko ng salita, hindi ko pala na pindot. Pangalawang puntos po natin. Manggaling po sa verse 4, ating exposition, by desiring to be in God's presence. Ang desiring po ay came from the word desire. Pag nanasa, yung ibang bagay ay, sa bagay natin minsan, yung bagay ang pinagnanasa ng ibang tao. Pero si David ay nagdi-desire sa presensya ng Panginoon. Sabi kasi dyan, mga kapatid, sa verse 4, one thing I have desired. Di ba binanggit niya? Ang salitang desired ay nandyan. Kaya by desiring, ang ating main point, number 2. One thing I have desired of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ang sabi pa dyan, sa ibang translation, tingnan nyo ha, gaze upon the beauty of the Lord and seek Him to His temple. Sa ibang version po, ay behold, I want to see, I want to look at, ayan po ang ibang translation. So mga kapatid, kapansin-pansin po dyan yung salitang desire. Kaya dyan po nanggaling ang ating main point, number 2, by desiring to be in God's presence. So mga kapatid, one thing I have desired of the Lord, the experience of goodness, naranasan po ni Haring David, ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Made David think about how wonderful it is to seek Him and to the presence of God. So dito po, napapansin natin, kaya gustong-gusto palagi ni David, ni Haring David, na hanapin ang Panginoon. Gustong-gusto niya palagi na sa presensya siya ng Panginoon. At hindi lang gustong-gusto, kundi dinidesire niya, pinagnanasaan niya talaga ang presensya ng Panginoon. Pinagnanasaan niya ang Diyos. Hindi siya nagnanasa sa mga bagay na kanyang nakikita ng dalawang mata niya. Hindi niya ipinagmamalaki. Dapat doon na lang siya
Doon na lang siya nanangan. Doon na lang siya nagtiwala sa kanyang napakaraming sundalo, sa kanyang kaharian. Pero, papansin-pansin po dito, one thing I have desired of the Lord, the experience of the goodness and greatness of God made David think about how wonderful it is to be seek Him and experience His presence. So, mga kapatid, David expressed his desire in the presence of God. How wonderful. Napakaganda pala. Pagpalagi nating sinisik si Lord. Napakaganda pala. Palagi nating hinahanap ang Panginoon. Pagising sa umaga, ang Diyos agad ang ating nakikita. Ang Diyos agad ang ating na-experience. Diba? Pagising, pagmulat ng mata, itabi mo na yung kamay, itigil mo na yung kamay, pigilin mo na, buksan ang mata kasama sa presensya ng Panginoon. Just like King David. Kaya naranasan niya ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon dahil wala siyang ibang inuuna, naging priority, kundi hanapin ang Panginoon at makasama siya. Amen, mga kapatid. Napakaganda pong pag-uugali ito, mga kapatid. Na kahit saan ka naroon, kahit anuman ang katayuan mo sa buhay, ay meron pa rin tayong desire sa presensya ng Diyos. Palakpak na po, lahat na nandito. Diba? Napakaganda pong pag-uugali every Sunday. Nandito tayo sa gawain ng Panginoon. Dinidesire natin. Monday pa lang ay nagmoblema ka na ng suot. Ito, bagay ito, paplansyahin ko na to. Para pagdating ng Sunday, hindi ka na mumoblema. Kasi gusto mo na maranasan ang kanyang kabutihan at ang kanyang kadakilaan. Di ba? Sabi nga dito, made David think about how wonderful it is to seek Him, to experience His presence. Ano kaya ang meron sa presensya ng Diyos? Bakit gustong-gusto ni David? Ano kaya ang meron sa presensya ng Diyos? Ano kaya ang meron pag palagi mo ka-fellowship ang Diyos? Ano kaya ang meron doon? Diba? Sinabi na ni David, merong goodness and greatness of God. May kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. So, sabi diyan, mga kapatid, I want to look at the beauty of the Lord. I want to worship Him in His temple. Iyan po isang porsi sa pangalawa ng verse 4. Sa pang-apatlo ng verse 4. Yan po ay kinuha ko sa NIRV, New International Reader's Version, 1998, na sulat 1998. Sabi diyan, I want to worship Him in His temple. Alam ni David na merong kagandahan, merong beauty, merong wonderful, sabi dito sa 4a, the goodness and greatness of God. But David knew there was beauty in the nature and presence of God. Beauty that could be perceived by seeking the eye. Ibig sabihin, mga kapatid, doon mo lang makikita ang magagandang bagay pag ang Diyos palagi ang nasa isip natin. Pag ang Diyos lang palagi ang nasa puso natin, mapiperceive natin by seeking the eye of faith. He could think of no greater occupation than to fill his mind and heart with goodness and greatness of God. Alam na, mga kapatid, para maranasan natin ang kabutihan, ang kagandahan ng buhay, kagandahan ng pagpapala, kagandahan ng blessing. Name it. Palagi nating pupunuin natin ang ating puso, ang kabutihan ng Panginoon at kadakilaan. So, mga kapatid, tayo po ba, just like King David? Katulad ba tayo ni David?
na sinasabi natin, I want to worship Him in His temple. At alam ni David na merong kabutihan, merong kagandahan na nangyayari o mangyayari sa atin. So mga kapatid, nanghiram po ako ng talata to support our subpoints. Sabi po yan sa Matthew 6:33, gasgas na po ito na passage. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Alam niyo mga kapatid, alam mo na yan eh. Alam na natin ito. Ang Matthew 6:33, alam na natin. Di ba? Alam na natin. Pag sumunod ka sa Diyos, merong pagpapala. Pag sumunod ka sa katwiran ng Diyos, merong pagpapala. May ibibigay si Diyos, ang Diyos sa iyo. All things will be given to you. All things will be given to you as well. Pero mga kapatid, just like King David, kung ating i-apply ang buhay ni Haring David, ang pinakamagandang mangyayari sa atin, yung mga unexpected blessing. Di ba? Alam na natin. Memorize natin ito. But seek first His kingdom and His righteousness, and all things will be given to you as well. Alam na natin na kung tayo ay maglilingkod sa Kanya, ang mindset ng mga Kristiyano, walang iba kundi blessing, blessing, pagpapala, pagpapala. At alam mo na, pag ikaw ay nagsimba, kung ikaw sumusunod sa kalooban ng Diyos, pag hinahanap mo yung kalooban niya at ang katwiran niya, alam na ng Kristiyano, memorize na ng mga Kristiyano, ang pagpapala, ang kasunod. Pero mga kapatid, ang pinakamaganda dyan, yung mga unexpected blessing. Yung hindi mo hinihintay, yung hindi mo iniisip, yung hindi mo pinagpipray, magagandang bagay na nangyayari sa atin. So mga kapatid, si David po ay nag-express ng kanyang pananampalataya sa Panginoon at nag-desire po siya sa presence ni Lord. So hinahanap niya po ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos. Kaya lamang po, hindi po material na bagay ang ibinigay, ang isinusupply ng Diyos sa kanyang buhay. Mayaman naman si David. Hindi niya na kailangan ng kotse, hindi niya kailangan ng yaman, pera, ATM, hindi niya kailangan ng kayamanan. Ibinigay ng Diyos sa kanya ang isinusupply ni Lord sa kanya, ang ini-add ni Lord sa kanya, sa kanyang buhay, ang mga bagay na meron kang kapanatagan, meron kang kasiyahan, meron kang kagalakan, ikaw po ay naging successful. Amen? Yan po ang dapat maisip natin. Pag sinabing Matthew 6:33, hindi po palagi blessing. Hindi po palaging, I am blessed because may bago akong ganito. Diba? Yung nakakapagsimba ka ba, hindi ka blessed, mga kapatid? Yung nakapagpuri ka sa Panginoon, nakapagtaas ka ng kamay, nakasama ka sa congregation, nakapunta ka sa simbahan every Sunday, nakapag-pray ka, nagising ka ng maaga, maganda yung relasyon nyo, pamilya, mag-asawa. Pagkakalam ko, yan ang tunay na blessing. Amen? Yan ang tunay na pagpapala sa mga Kristiyano. Given na po ang salitang all these things shall be given to you. All these things shall be added to you. Common na po, given na po yun. Pero minsan, as Christian, bulag po tayo sa mga pagpapala. Ang hinahanap natin, malakihan, bultuhan, magandang sasakyan, magandang bahay. Pero hindi natin nakikita yung maliliit na mga pagpapala ng Diyos sa atin. Di ba? Hindi natin nakikita. Bulag tayo sa mga maliliit na pagpapala. Yung pagising ko ba sa umaga, hindi pagpapala yon? Mga kapatid, yung pagising mo sa umaga, namulat ang dalawang mata mo, nakita mo yung mahal sa buhay mo, nakita mo yung dalawang anak mo, nakita mo yung asawa mo, nakangiti sa iyo. Sa tingin ko, yun ang tunay na pagpapala. Amen? Kaya wag palaging Matthew 6:33. Maging materialistic ang mga Kristiyano pagdating sa Matthew 6:33. Yan palagi ang interpretation. Nagiging literal na mga bagay, material ang nasa isip. Dapat spiritual, just like King David.
by expressing his faith to the Lord, by desiring in the presence of God. Yan po ang maganda. Kahit wala kang pera, kahit wala kang pamasahe, kahit wala kang panggas, nakakapaglingkod ka. Amen? Masaya ka. Nakita ang glory ni Lord sa iyo. Aanin mo naman, marami kang pera. Hindi naman makita ang mukha ng Diyos sa buhay mo. Diba? So mga kapatid, main point number 3 na po tayo. Magagaling po ito sa 5 to 6. Sa pangalawang last verses natin. By dwelling in the God's presence. Ano nga yung una nating point? By expressing faith in God, in the Lord. Pangalawa, by desiring in God's presence. Pangatlo po, by dwelling in God's presence. Ang ganda po ito. Gustong-gusto mo pong palagi sa piling ng Panginoon, katulad ni David. Kasi ang sabi po dyan, for in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. Diyan po nang gagaling ang dwelling in God's presence. He will hide me in the shelter of His tabernacle and set me high upon the rock. So mga kapatid, kung inyo pong marapatin sa Tagalog version, basahin ko po sa 5 to 6 para maging na-confirm natin na ang salitang dwelling ay nandyan talaga sa English version. Meron din po dito sa Tagalog version. Sabi dito, itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Dito po sa itatago, ay napansin-pansin po dyan na gusto palagi ni David ay nasa presensya ng Panginoon. Ganon din po tayo, mga kapatid. Di ba? Wala kang ibang gustong lugar. Wala kang ibang gustong puntahan. Wala kang gustong pahingaan, kundi sa presensya ng Diyos. Sino pong may ugali na ganyan? Di ba? Pangilay-ngilay sa presensya ng Diyos. Palaging hinahanap mo ang presensya ng Diyos. Gusto mo, doon ka palagi, mamalagi. So, mga kapatid, sabi po yan sa 5a, for in the day of trouble, sinabi po yan sa verse natin, He will keep me safe in His dwelling. Yan po ang binanggit dyan. Kaya nakapunta tayo, nakakuha tayo ng by dwelling in His presence. Alam ni David po na merong special blessing and protection sa mga tao o sa mga kagaya niyang palaging taimtim, maalab na hinahanap ang Diyos. Alam na alam niya. Siguro, kaya nga, confidence in the Lord are true blessings. Sa mga taong nagtitiwala, nananampalataya, matinding pananampalataya sa Panginoon, ay may tunay na pananampalataya o tunay na pagpapala. Kaya nga nabanggit niyan, alam ni David. Kasi binanggit niyan, in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. Alam niya na safe siya, naligtas siya, na may blessing, na may hindi lang blessing, special blessing and protection sa mga taong taimtim, maalab ang paghanap sa Panginoon. Ang lahat ng mainit sa Panginoon, magsabi ng amen. Parang mahina. Pero pag dumaan si Kapitan, ang lakas ng boses natin. Say amen. O, di ba? Mga kapatid, is what? He promised to prevent all trouble. Hindi daw pangako ng Diyos na hindi ka na makakaranas ng mga matitinding pagsubok. But isa, sa pinangako ng Diyos, bigyan ka ng security and blessing even in the midst of it. Ang pagsubok pala ay given na sa mga Kristiyano. Given na po sa mga anak ng Diyos. May mga pastor na nire-rebuke nila ang pagsubok. Nire-rebuke nila ang trials and sufferings. In Jesus' name, mawala ang suffering. Hindi kami makaranas sa sufferings. Ewan ko sa iba. Alam niyo mga kapatid, ginagamit ng Diyos ang mga trials, troubles, sufferings
para i-test ang ating pananampalataya. Kung i-rebuke mo yan, kung ang Kristiyano hindi nakakaranas ng mga sufferings, matinding kalungkutan, pangangailangan, ayahay ang buhay, hindi nakaalala sa Diyos. Diba? Kaya sabi diyan, but to give security and blessing even in the midst of it. Yung blessing, yung special blessing, in the midst of troubles, patuloy kang nakakatayo. Patuloy kang nakakapaglingkod kahit maraming pagsubok, ikaw po ay may security and blessing. Nakakatayo ka sa kalagitnaan ng matitinding pagsubok katulad ni David. Sabihin mo nga, sabi mo, gayahin mo si David, ha? Gayahin mo si David. Diba? Gayahin mo. Patong-patong, magkakapatid, magpipinsa na problema. Pero, hindi po siya humingi na, sana Lord, wala na akong maranasan na pagsubok. Hindi siya humingi. Hindi siya nag-pray na sana hindi na darating sa akin yung pagsubok. But, in the midst of troubles and difficulties, God gives security and blessing. Ang maganda dyan, mga kapatid, pag meron tayong matitinding mga problema sa buhay, nakakatayo tayo. Yun ang dapat nating ipag-pray sa Panginoon. Gagamitin natin ang mga sufferings, trials, troubles, na tungtungan para mapaalab natin, ma-desire natin ang Panginoon sa ating buhay. Diba? Gamitin natin. Huwag natin sabihin, Lord, ayaw ko ng pagsubok. Huwag. Ang pagsubok, minsan pinapahintulutan ng Panginoon para tayo ay lumapit sa Kanya. Alam yung mga Kristiyanong walang pagsubok, malayo sa Panginoon. Never mag-pray, never mag-express ng kanyang faith sa Panginoon. Never mag-desire ng presensya ng Diyos kasi ayahay. Pero pag nakatikim na ng pagsubok, hindi pagsubok, saka lalapit sa Diyos. Luhod dito, luhod doon, taas dito, taas doon. Hindi alam. Pagakbang panalangin. Pero pag ayahay ang buhay, sabi nga nila si Deaconess Badet, sumba. Di ba? Pag may pagsubok, simba. Galing. Di ba? Gayahin natin siya ring David. Mayaman. Hari. May physical strength. Lahat sa kanya na. Ma-impluensya. Popular. Hindi niya po iningnan yun. Ang Diyos po ang kanyang unang nasa isip. Diba? Ang ganda. So mga kapatid, sa 5b po, sabi po dyan, He will hide me in the shelter of His tabernacle and set me high upon the rock. Si David po ay naniniwala at nanampalataya na pag ang buhay natin o ang oras natin ay nilagak mo sa Panginoon, ay meron pong mangyayari talaga sa iyo. At sabi dito, would know the measure of safety and security, even the presence of all enemies of all around. So, ang ganda po ng mga statement ni David. Nabanggit niya po niya, He will hide me in the shelter of His tabernacle and set me high upon the rock. Naniniwala si David na pag ang buhay natin, lakas natin, oras natin, resources natin, ibinigay natin sa Panginoon, meron po tayo seguridad, meron tayong pag-asa sa kalagitnaan ng mga pagsubok ng buhay. Ang mundo po ay punong-puno ng temptation. Pag ang Kristiyano ay hindi malalim at hindi nananabik sa salita ng Diyos at wala sa presensya ng Diyos, ay madali pong matep. Usapan kasi ngayon, material things. Pero, David, restore
our faith this morning. Nawag-nawa tayo tumingin sa nakikita natin. Tumingin tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sabi nga po sa Chronicles, sa Romans, sabi doon, sa Book of Romans, ang lahat ng nakikitang bagay ay nagmula sa mga hindi nakikitang bagay. Malalim, sabi ng Romans. Kaya lahat po ng mga bagay na nakikita natin, nahahawakan natin, ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil nagmula yan sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos nakikita? Hindi. Ang salita ng Diyos during His creation, hindi nakikita. Kaya nga, mga kapatid, maganda na palagi nating isang puso ang paglapit sa Panginoon. Yung maging holistic ka, kung may pagnanasa ka sa mga bagay, ay may pagnanasa ka rin lalo sa Panginoon. Di ba? Maging holistic tayo. Hindi naman pwedeng magutom ang pamilya. Hindi naman pwedeng maglingkod ka ng maglingkod at wala kang kayong makain. Maging holistic, maging balanse. Di ba? Sabi nga, naglilingkod ka nga ng tudong-todo. Gutom naman ang pamilya, hindi balanse. Pero dito, sinasabi po ni David na tayo'y maging balanse at maniniwala na ang buhay na ilagak, lakas, oras, resources, lahat ng bagay na meron ka, pag yan po ay nahanap-hanap mo palagi ang presensya ng Diyos. So mga kapatid, sabi pa ni David yan, sa huling talata, my head will be exalted above the enemies who surround me. Di ba, mga time na yon sa ating introduction, binanggit doon ang enemies. Katulad po ng kanyang anak na si Absalom, na nagrebelde sa kanya, na gusto agawin ang kanyang kingship, na gusto po kunin ang kanyang kingship. Si Absalom po ay soft-spoken. Nabanggit pa nga sa mga komentary ay si Absalom ay kasing pogi ng kanyang ama na si David. So, soft-spoken pa. Maraming naniwala. Yung ibang niyang tao, ibang niyang sundalo, nadala na ni Absalom. So, meaning to say, mga kapatid, despite of enemies who surrounds him, na paikot kay David, ay si David po, nabanggit niya pa rin, nasabi niya pa rin sa huling talata, my head will be exalted above the enemies who surround me. Hindi po siya yumukod, kundi taas noo siya sapagkat nasa kanya ang Panginoon. Taas noo siya, lumakad. Taas noo siya, ipinagmalaki dahil sa presensya ng Diyos. Taas noo siya, lumalakad sapagkat ine-express niya po ang kanyang pananampalataya, ini-desire niya po ang presensya ng Diyos. Higit sa lahat, gusto niya po manahan palagi sa presensya ng Diyos. Sabi nga, two things make the head hang down. Diba? Totoo naman yan. Si David po ay walang takot. Sa panalangin na ito, ay hindi naman sinabi dito panalangin ng may takot. Kundi panalangin ng pagpupuri sa Diyos. Sa kanyang segment title, panalangin ng pagpupuri sa Diyos. Hindi po siya natakot, hindi po siya nahiya, hindi po siya nag-doubt. Kaya nga, dalawang bagay lang kung bakit nakayukod ang ulo. Una, sa takot. Pangalawa, sa hiya. Huwag niyo tingnan lang yung mga katabi kung may nahihiya yan. Di ba? Di ba pag may utang ka, nahihiya ka? Ganun po yan. Si David po ay hindi man lang siya yumukod, nagtaas noo pa siya, hindi siya natatakot. Yan po ang special blessing na ibinigay ni Lord sa kanya. Sa tingin ko, yun po yung grabing pagpapala sa confidence na itinaas ni David sa kanyang Panginoon. Na despite of seasons of trouble, seasons of trials, circumstances, adversaries, many enemies, evil plot against him. Si David,
lumalakad ng taas noo. Diba? Hindi siya natakot, hindi siya napahiya. So mga kapatid, proposisyon na po tayo. Sabi po dyan, let us show our confidence in the Lord. Hindi ako, hindi lang ako, hindi lang dito, kundi tayo lahat. Let us show our confidence in the Lord. Pakita natin. Mga kapatid, ipakita natin ang ating confidence sa Panginoon. Ang ating pagtitiwala sa Panginoon, ang ating pananampalataya sa Panginoon, ang ating kagalakan sa Panginoon, ipakita natin. Huwag nating itago, mga kapatid. Huwag nating isikrito ang ating confidence sa Panginoon. Pag tayo may confidence sa Panginoon, ipahayag po natin. Saan ka man naroon, sa mall ka man, sa bakasyon ka man, sa bahay ka man, sa kapitbahay ka man. I-show po natin. Ibalandra po natin, ibandira po natin ang ating confidence sa Panginoon. Diba? Ang ganda-ganda mga kapatid. Ang katangian, isang katangian ng mga Kristiyano ay yung hindi nila ikinahiya ang Panginoon. Ganda-ganda katangian. Pagdating sa trupa, wala na. Hindi na makapag-pray. Thank you, Lord. Diba? Naranasan niyo yun? Pag sa trupa ka, pag oras ng kainan, kahit thank you, Lord, hindi na. Wala na. Let us show our confidence in the Lord. Itaas natin, ipakita natin, ipaskil natin, dapat makita ng sanlibutan ng ating matinding pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Diba? Ang ganda-ganda mga kapatid, na hindi natin ikinahihiya ang Panginoon. Hindi natin siya tinatago. Diba? Ipakinakilala natin, di ba, asawa mo? Asawa ko po ito. Pero pag pangit, parang hirap ipakilala. Di ba? Ganon din ang Panginoon. Dapat, ipakita mo, siya ang makita, ikaw ang matago. Ganon dapat ipakita natin, mga kapatid. Nakakalungkot. Ewan ko, nakakalungkot. Pag iba ang kasama, iba na rin ang Diyos. Hindi na maalala ang Diyos. Mga kapatid, saan man tayo naroon? Ano man ang ating ginagawa? Let us show our confidence in the Lord. Ipakita po natin. Pagmalaki natin. Sabi diyan, let us show our confidence in the Lord by expressing our faith in God. Mga kapatid, let us express our faith in the Lord. Wag po natin siya parang naging secondary. Di ba? Pag sa simbahan, siya yung priority. Pag sa bahay, siya yung secondary. Hindi nakikita ang Diyos sa ating buhay. Express. Yung pananampalataya natin, ipakita natin. Di ba? Kung may ginagawa ka, dapat ang nasa utak mo to glorify God. Di ba? Kung may ginagawa ka sa trabaho ka, may diskarte ka, may plano ka, ang sa likod dapat sa isip mo, at the back of your mind, to glorify God. Express our faith in the Lord. Di ba, mga kapatid? Ipahayag natin. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag po natin siyang ikahihiya. Huwag po natin siyang itago sa ating mga puso. Di ba? Kahit saan ka naroon, dapat ang makita sa buhay natin o mag-glorify ang Diyos sa atin. Huwag po tayo sa simbahan lang. Pakita ang faith. Huwag po sa mga gawain lang ipakita ang faith, i-express, ipahayag ang ating pananampalataya sa Diyos. Mas higit, nakikilala ang mga Kristiyano pag sa labas. Totoo po ito, mga kapatid. Nakikilala ang tunay na Kristiyano pag sa labas ng simbahan. Pero pag sa loob, tunay, pag sa labas, I don't know. Kaya mga kapatid,
let us express our faith in God. Ba, ang ganda-ganda. May plano ka, may negosyo ka, for God's glory. Pahayag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Just like King David, si Yahweh ang ilaw at kaligtasan, sino pa ba ang katakutan? Ipinagmalaki niya. Lahat pa tayo, pinagmalaki ang Diyos natin? Pinagmalaki ba natin ang Panginoon? Ayun. Amen. Sabi pa diyan, by desiring to be in God's presence, mas nasain natin na palagi tayo sa presensya ng Diyos. Huwag po nating hayaan na isang araw ay hindi ka nakalapit sa Diyos. Hindi ka nakapagbigay ng kapurihan sa Diyos, hindi ka nakapag-pray, hindi ka nakapag-journal, hindi ka nakapag-UPM. Diba? Sabi diyan, by desiring to be in God's presence. Kung nagnanasa tayo sa mga bagay na gusto nating ma-achieve, gusto nating makuha, mas higit pa pag nasaan natin ang presensya ng Diyos. Kasi may covenant po tayo sa Diyos, nanumpa po tayo. Tayo po ay nanumpa sa harapan ng Diyos na siya na ang personal Savior, my Lord and personal Savior. That is covenant. Meron kang pangako sa Diyos na hindi na dapat nabubura. Di ba? Dapat yun ang gagawin natin palagi. I-desire natin. Kung saan yung may pagtitipon, doon ka, punta ka. Kung saan may fellowship ang church, doon ka. Kung anong sinasabi ng pastor, doon ka. Diba? Huwag kang kukontra. Yun ang desire ni David. Ang gusto niya palagi sa presensya ng Diyos. Pag nag-TM ang pastor sa GC, ganito ang gagawin. Sabay. Pag ano ang in sa GC, sa church, sabay. Ang masama, pag ano ang in sa labas, doon tayo. Out tayo sa church. Dapat, mga kapatid, by desiring to be in God's presence, ano po ba ang papel ng mga Kristiyano? Dapat alam natin to glorify God. Diba, sa buhay natin. Dapat maging desire natin ang presensya ng Diyos. Katulad ni David, sa gitna ng kanyang mga kayamanan, kaharian, sundalo, kasikatan, kagwapuhan, kasi bilanggit dito. Hindi niya po tinignan yan. Isinantabi niya. Hindi niya ginamit sa kanyang mga kaaway, bagkus ang ginamit niya ay ang panalangin at ang paglapit niya sa kanyang Diyos. So mga kapatid, pangatlo po, by dwelling God's presence. Si David po, alam niya po, na pag ikaw ay palagi nasa piling ng Diyos, ay merong special blessing. Kaya mga kapatid, napakaganda kung meron tayong nag-express tayo ng ating pananampalataya sa Diyos, kung i-desire natin na palagi sa presensya ng Diyos, mas i-desire natin na palagi tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? Ang ganda mga kapatid, pag tayo ay nasa palagi sa presensya ng Diyos. May comfort ka, may care ka, meron kang provision sa lahat ng bagay na iyong pangangailangan. Kaya mga kapatid, let us dwell in the presence of God. Dapat palagi tayo sa presensya ng Diyos. Ang sarap po, mag-awitan. Kanina habang umaawit po, habang pumapalo po sa Brother Binyo, naalala ko po sa binyan. Naaalala ko po yung mga kantahan, habang nagigitara si Deacon MJ. Sarap, bumalik. Iwan na lang ang bulihan. Alam niyo mga kapatid, if you are dwelling in the God's presence, meron pong kalakasan. Kung minimeditate mo yung mga kanta, bawat tunog ng gitara, bawat palo ng drums, bawat lyrics ng awitin, kung minimeditate mo, para ka na rin
nasa presensya ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, nawa maging lesson and learn tayo ito. Wag po nating kaligtaan sa isang araw na hindi tayo makapag-express, makapag-desire, makapag-dwell sa presence ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, let us show our confidence in the Lord. Ipakita mo. Sabi mo sa katabi mo, ipakita mo. Sabi mo sa katabi mo, ipakita mo dapat. Di ba? Pakita mo. Testimony po ako. Una-una ko pala bili ng NIV Bible. Malaki. Pag nagmumul ako, inatago ko po sa ilalim ng tricycle. Ayaw ko bitbitin ang Word of God, ang Scripture, ang Bible. Ayaw ko bitbitin. Kasi alam niyo bakit? Nahihiya ako. Nahihiya talaga. Promise, nahihiya ako. Pag ganun-ganun ako ng Bible, bit-bit ko. Parang allergy ako dati. Allergy ako. Pero, nung naintindihan ko na, naunawaan ko na ang bawat salita na nakasulat, nakaukit sa kanyang salita, nakakonvict po ako. Kapatid, nahihiya ako sa ginagawa ko. Kung siya nga, hindi tayo kinahihiya. Ginawa tayong kaibigan, dating kalaban. Pinagtanggol tayo. Iniligtas tayo. Pinatay dahil sa ating mga kasalanan. O hindi pinatay, talagang isubmit the plans, the sovereign plan of God. Isubmit. Hindi siya pinatay. Kasi kung pinatay yun, pinilit patayin. Naglaban pa yun, si Jesus Christ. Talagang nagsubmit talaga siya sa sovereign plan of redemption. Nagsubmit talaga siya. Kaya mga kapatid, I encourage sa umagang ito, let us show our confidence in the Lord by expressing our faith in God, by desiring to be in God's presence, by dwelling in God's presence. Kasi sabi diyan, confidence in the Lord are true blessings. Say amen, mga kapatid. Confidence in the Lord are true blessings. May pagpapala po sa pananampalataya, may pagpapala sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Meron, mga kapatid, maniwala kayo. Tuloy lang kayo. At sa banda, walang blessing nasa unahan. Ang blessing, ang tunay na blessing ay nasa hulihan. Amen? Tanim ka ngayong kamatis. Bukas, harvest mo na. Ano ka, sinaswerte? Tanim mo na ng tanim. Tanim ng tanim. Show our confidence in the Lord. Tanim ng tanim. Sa bandang huli, mag-aani ka rin. Amen? Kaya nga mga kapatid, confidence in the Lord are true blessing. Kung sa ngayon ka lang, nagpapakita ng iyong matinding pananampalataya, paniniwala, confidence in the Lord, ay marahil, hindi mo pa maramdaman ang tunay na pagpapala. Mga kapatid, huwag naman natin balik sa isip natin, Matthew 6:33. Matthew 6:33, sabi ni Pastor Robert, Matthew 6:33. Hindi lahat ng blessing ay material. Hindi lahat ng pagpapala ay nakikita ng nolong mata. Yung iba dyan, nakikita sa mukha na nakangiti. Amen? Yung nakangiti ka, blessing ba yun? Di ba? Blessing yun, mga kapatid. Maraming tao, hindi na makuwang kumiti. Promise. The true blessings is spiritual blessing. Promise, mga kapatid. Ang totoong pagpapala, just like King David, sa gitna ng pagsubok, pagdalamhati, takot, kalungkutan, alam niyo, segment title, panalangin ng pagpupuri. Hindi siya panalangin ng may takot, panalangin ng may paghingi. Hindi po humingi, panalangin ng pagpupuri. Kaya mga kapatid, confidence in the Lord are true blessing. Ang true blessings ay spiritual blessing. Given na po yun. Sabi ko, Matthew 6:33. Given na po yun. Pag sumusunod ka, tiyak may pagpapala. Given na po yun. Given na po yun sa mindset na po ng Kristiyano at sa mindset, sa promises ni Lord. Pag sumunod ka, may pagpapala. Pero, ang matindi, the unexpected blessing. Amen? Yung hindi mo inaasahan, yung hindi mo, nakaupo ka lang, merong papasok na blessing. Diba? Naranasan nyo na ba yan?
Pero, yung sabi doon, all things will be given to you. All things will be added unto you. Given na po yun, alam mo na. Napagpalain ka ng Diyos. Pero ang matindi, yung unexpected blessing na ibinigay sa iyo by expressing our faith in God, by desiring to be in God's presence, by dwelling in God's presence. Mga kapatid, sabi po dyan sa uli, confidence in the Lord are true blessings. Kaya mga kapatid, isa lang ang maiiwan ko. Pagmalaki natin ng Diyos, na may kagalakan, magtiwala sa Diyos ng lubusan, just like King David. Shall we pray, mga kapatid? Tayo. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Higit sa lahat, Diyos ni David, na nagbigay sa kanya ng totoong pagpapala. Actually, nasa kanya na pong lahat. Kasikatan, kayamanan, magandang katangian, katanyagan, lahat ng kay nasa kanya po. Pero hindi po siya nagtiwala doon. Nagtiwala siya sa inyo pong kapangyarihan. Kaya nga po, sa umagang ito, inataas ko po ang mga kapatid namin ito. Nawa makita sa amin ang 3 puntos na amin pong pinag-aralan. By expressing our faith in God, by desiring to be in God's presence, by dwelling in God's presence, sana makita namin. Sana maipakita namin ito. Makita ng ibang tao. Marinig ng ibang tao. Makita nila sa amin na tunay po ang aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na ito. Salamat po sa mga kapatid kong ito. Lalo mo po silang pagpalain. Salamat po sa CBC Viewport. Salamat ni Pastor Big. Bless you po sila lahat, Panginoon. Sa lahat ng area ng kanilang pangangailangan. Just like King David, kung kami magtitiwala, kung kami manangan sa inyong kapangyarihan, alam namin, sa pagsunod, alam namin, ay merong pagpapala. Kaya nga, Panginoon, sa umagang ito, sa inyo po ang papuri at pagsamba. Hindi kami dapat kumuha. Hindi kami dapat pumitas ng kahit isang kapurihan. Na sa inyo po lahat ang kapurihan, Panginoon. Sa inyo po lahat. Dahil ang lahat ng pagpapala po ay hindi naman po nanggaling sa amin. Na sa inyo po lahat. Kaya po sa inyo po lahat ng kapurihan. Sa umagang ito po aming samot dalangin sa pangalan ng bugtong anak na si Jesus, naming manliligtas. Shall we say aloud, Amen. 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 Ikaw ang buhay ko, Jesus.